Tayo po'y muli tutunghay ng ating pagbasa. Ngayon natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 16, mga talatang 19 hanggang 31. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa. At sinabi ng mayaman, kung gayon po Amang Abraham, ipinamamani ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mga kapatid, kung inyo pong mapapansin sa atin pong pagbasa, sa atin pong pagninilay, mayroon pong dalawang kinahinatnan ang 2 taong namatay, ang mayaman at si Lazaro. Sinasabing ang mayaman ay napunta sa paghihirap at si Lazaro ay napunta sa pag-aaliw. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa buhay na ito na ating kinalalagyan, ito ay pagsasalamin or pagbibigay babala, pagpapahiwatig sa atin ng kahihinatnan ng tao. Pagdating doon sa kabilang buhay, magkaiba yung kanilang buhay. Yung mayaman nagpasasa, yung mahirap, yung pulubi si Lazaro ay nagdurusa. Pagdating sa kabilang buhay, magkaiba yung kanilang naging kapalaran. Maaring sa atin pong pagbasa, ipinapahiwatig sa atin na tingnan natin kung anong uri ng pamumuhay meron tayo na dapat gawin sa daigdig na ito. So bilang paghahanda, dapat pala ihanda natin ang ating buhay para sa susunod na kabanata ng ating buhay. Nang ang mahirap na nasa bosom of Abraham ay nakita ng mayamang inaaliw. Kaya sinasabi ng mayaman na utusan si Lazaro para pumunta sa kanya at bigyan ng ginhawa yung kanyang dila. Bakit? Naghihirap siya eh. Sapagkat nagpasasya siya ng masasarap na pagkain nung siya nasa lupa, samantalang si Lazaro ay ang nagbibigay ginhawa lang sa kanya yung aso. Sabi naman ng Abraham, Amang Abraham, wala makakapunta diyan kasi nasa gitna, may pagitan tayo o malalim na balon. So ano ang sabi? Utusan na lang si Lazaro na puntahan yung kanyang mga kapatid para babalaan. Pero sinasabi ng ating binasa, sinasabi ng Panginoon na kahit na siya'y muling mabuhay, hindi sila maniniwala na siya'y nanggaling sa pagkabuhay na maguli. Sapat ang salita ng Diyos para sila'y magbago. Mabuti ang pakikitungo sa kapwa, maging mapagkawang gawa. Yun ang ibig sabihin dun eh. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa ating pagbasa. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa Diyos lamang umaasa ang mga dukha mula noon at kahit na sa ating panahon, totoo yun. Walang pwedeng sandalan ang mga mahihirap kundi ang Diyos. Madalas sinuhusgahan sila ng lipunan at hindi binibigyan ng pagkakataong makabangon sa kanilang kalagayan. Madalas sila ay pinandidirihan, ayaw lapitan at itinataboy pa nga. Totoo yun. Lahat naman tayo guilty dyan. Wala silang lugar at bahagi sa kayamanan ng mundong ito. Ang tanging mayroon sila ay ang Diyos at hindi manhid ang Diyos doon. Ramdam yan ng Diyos. Sa kanilang karukhaan, sila ay gagantimpalaan ng dakilang awa ng Diyos. Sa katapusan, kung sila ay mamuhay ng matuwid,
Sa kabila ng mapang-aping mundo, sila ay bibiyayaan ng langit. Ang panukat na ginamit sa kanila ng mundo ay hindi panukat ng Diyos. Sila ang pagsubok na hindi napagtagumpayan ng mga mayayaman. Kaya sila ang magtatamo ng kaligayahang walang hanggan. So mas piliin natin yung buhay na darating kaysa sa buhay na ito. Ang isang naging problema lamang maaari dun sa mayaman ay yung pinagkaitan niya ng tulong ng pagkain yung mahirap. Kaya yun ang naging kinasadlakan ng kanyang buhay. Magbigay tayo ng bukal sa loob at walang pag-iimbot ng ating makakayanan sa mga gawain ng ating parokya, sa mga mahihirap, maging ito ay oras, yaman o talento. Ito po yung pinakahamon sa atin. Huwag nating pagkaitan ng tulong ang mga taong nangangailangan ng tulong or ang mga gawain din na ginagamit ng Diyos para maipalaganap ang kanyang mabuting balita. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ng Diyos ang palagi ang maging Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye.